Okay guys, meron tayo ditong odometer ng Honda RS 150 or GTR 150. Meron tayong i-share sa inyo na kaalaman sa pag-repair na hindi na tayo gagamit ng soldering iron or panghinang. Sana makatulong ito sa inyo. Bale ito, mag-umpisa tayo. Bubuksan natin yung odometer. Tatanggalin natin yung 5 screw sa likod ng odometer panel. Sana ang kaalaman na ito ay makakatulong sa ating lahat, lalo na sa mga gustong mag DIY o walang mekanikong malapit sa inyong lugar o gustong makatipid. Kapag natanggal na yung mga screw, bali bubuksan na natin yung odometer at isasantabi muna natin yung top at saka yung bottom na cover. Bali yung LCD lang yung bubuksan natin para makita natin yung film na papalitan. Ang una natin gagawin ay tanggalin muna natin yung 4 na parang goma o silicone gasket na nakalagay sa gilid ng LCD. Bali yan, pangatlo, tsaka yung sa kabila yung pang-4. Ayan, dahan-dahan lang yung pagtatanggal. Sunod natin itulak yung 4 na nakaklip dyan sa gilid ng LCD natin. Bali dahan-dahan lang tayo kasi baka mabasag yung clip na yan, medyo malambot lang yan. Tapos yung dalawang yan medyo kailangan ng puwersa, medyo matigas yan para yung LCD natin ay maiangat natin. Yan, dahan-dahan lang din. Dito pwede na natin iangat yung LCD gamit lang yung kamay natin, mga 45 to 60 degrees. Sunod ay tanggalin na rin natin itong malapad na plastic sa likod ng LCD. Medyo maluwag kasi yan, kailangan tanggalin muna natin. Sunod gagamit tayo dito ng air blower para painitan natin yung likod ng LCD para mabilis nating matanggal yung film na nakadikit. Medyo madikit to gawa ng mga adhesive. Kailangan nating painitan para mas mabilis nating matanggal. Bale gagamit tayo dito ng cutter blade para mas mabilis nating matanggal yung film. Gagamitan din natin ng chopstick na medyo matulis para mas maingatan natin yung LCD na hindi magasgas. Kapag natanggal natin yung film, may mga natitira pa dyan na adhesive, kaya kailangan painitan ulit gamit yung air blower tsaka matanggal yung mga natitirang adhesive. Dito pwede tayong gumamit ng alcohol, patakan lang natin yung adhesive na natitira para mas mabilis siyang matanggal, kasama ng bulak. Yung bulak ay yung pampunas natin para mas mabilis kumapit yung adhesive sa bulak. Tapos ng nalinisan, na ubos na yung mga dumi o adhesive na ng film, bali ang susunod natin gagawin ay ikakabit na natin yung bagong film na nabili natin sa Shopee. Bahala na kayo kung anong klaseng film ang bibilhin nyo, basta pang RS 150. Ang paglalagay ng film ay parang katulad lang din sa paglalagay natin ng
screen protector sa mga cellphone natin. Bali dahan-dahan lang din para maiwasan natin na magkaroon ng bubbles yung loob ng film. Dito naikabit na natin yung film at finish na lang natin. Tinatanggal natin yung bubbles sa pagitan ng LCD at saka ng film. Ibabalik natin yung plastic na nasa likod ng LCD, tapos nating i-press yung LCD para mag-lock uli siya doon sa may dalawang matigas kanina na pinelsa natin. Tapos yung lalagyan natin uli ng silicone gasket. Yung silicone gasket na ito ay nabibili rin to sa Shopee. Ginagamit din to sa pagre-repair ng mga cellphone. Yan, yung gilid ng LCD ang lalagyan natin para maiwasan yung pag-alog o pag-vibrate habang nananakbo. Sunod, yung apat na clip sa gilid ng LCD ay ibabalik din natin. Bali medyo lumuwag na yan, kaya yung ginawa ko, nilagyan ko rin ng konting silicone gasket para sigurado tayo na hindi siya aalog kapag nananakbo na yung motor natin. Pag natuyo na yung mga silicone gasket na nilagay natin, pwede nating isara yung odometer natin. Bali ibabalik lang natin siya sa loob ng cover at saka yung 5 screw ay ibabalik lang natin. Bago pala matapos ang video na ito, shout out nga pala sa Kimoto Parts and Accessories Enhancer, legit mechanic and seller ng K56 engine. Okay, ito na yung testing natin kung lahat ba ng sa loob ng panel ay gumagana. Kita naman sa video na lahat ay gumagana, kaya yung gawa natin. Maraming salamat sa mga nanood at sana may matutunan kayo sa ating munting gawa.